Hallelujah! Good morning! Isang napakamagandang umaga ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Tunay nga na patuloy tayo magdideklara, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Ay, ate, Shane, pakuha nga nung tablet. Pakuha ng tablet, gagamitin ko. Amen. Naririnig po ba tayo? Kasi nag-headset ako para hindi natin marinig yung ingay sa labas. Hallelujah. Kahapon nga po ang ating mensahe, Stopping the Curse. Hindi po ako nag-online, kaya tayo po ngayon ay mag-online. Amen. Hindi ko po in-online yung gawain kahapon. Kaya ngayon po ay in-online ko. Ayoko po na may ma-miss kayo sa lahat ng ating mensahe. Every Sunday. Hallelujah. Na tunay nga na patuloy na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Patuloy na binabago ng Diyos ang ating mga buhay. Amen po ba? Nung pong 30-31 ay nagkaroon po tayo ng AGR sa LFCI Banban. Purihin po ang Panginoon. Ang delegate natin dito sa Kabanatuan ay 24. Kasama po ang LFCI San Leonardo. At ang delegate naman po ng Banban kila Pastor Glenn ay 12. So, ilan sila lahat? Marami sila, 30, 25, tsaka 12. So, 30, 25, 12, 37. So, napakarami pong delegate ng ating LFCI. 3 branches po yung nagsama-sama na mag-AGR at purihin ang Panginoon. Marami pong pinalaya ang Panginoon sa buhay ng mga umattend sa AGR, sa delegates ng mga nag-AGR. Kaya, and then ngayon naman po ay hanggang Sabado po yun. At itong Sabado nga po ay, alam mo po na meron tayong leadership kay Bishop. So, grabe ang mensahe na ibinigay ng Panginoon sa ating mahal na Bishop. Itong Stopping the Curse. Kaya po, talagang related po sa ating mga napapanahon. Kumbaga talagang swak na swak sa ngayon. Na kailangan ang tao ng Diyos ay matuto na. Amen ba? So, kaya ngayon po, hindi po kami nag-live kahapon. So, hindi po natin ito mamimiss. Kaya pagka hindi ko po na-live sa FB, ang gawain natin every Sunday, ay nila-live ko po ngayon. Hallelujah. Kaya maunalangin po tayo. Good morning po, good morning. Na-miss ko po kayo. Lahat ng mga nanunood dito sa LFCI Kabanatuan, na-miss ko po kayo. At lahat ng mga OFW na nanonood dito sa LFCI Kabanatuan. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa nagdaang bagyo, Panginoon, sa pagkatunay nga na marami pong natakot, nagkaroon ng kaligaligan at nagkaroon ng grabe po, marami pong hindi naka-attend dahil po sa bagyo na yan. Subalit, salamat, Panginoon, sapagkat dito sa Nueva Ecija, dito sa Kabanatuan ay hangin lang. At talaga po salamat sa panalangin na doon pa lang sa taas ay binasag mo na at hindi na bumagsak dito sa hallelujah sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Salamat sa katagumpayan ng gawain kahapon. Ama, samahan mo kami sa umagang ito. Holy Spirit, thank you. Thank you, hallelujah. Hindi kayang banggitin ng aming labi ang pag-iingat at kabutihan at pagpapala mo sa amin. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang ganda po ng ating mga mensahe at ang dami po na ginawa ng Panginoon sa EGR. Amen. Grabe ang anointing, grabe ang transformation like Zacchaeus. Kaya ngayon po, in this lesson, you will study how to stop cursing in your life. So, sino yung nais na makalaya, ma-stop na yung sumpa sa buhay nila. At malaman natin dito ngayon kung ano ba yung sumpa na nangyayari sa ating buhay. Hindi natin minsan alam ito. Subalit kailangan malaman natin na ang sumpa, hallelujah, mga bagay-bagay sa EGR po ay tinitilakay doon hanggang sa maliit na bagay na akala natin ay normal lang sa buhay natin. Akala natin ito ay pangkaraniwan lang o talagang
Akibat na ng ating mga buhay, hindi natin alam. Ito pala ay gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Ito pala ay pandaraya ng kaaway sa ating buhay na dinadaya-daya tayo. Para bang yung di ba yung mga boksingero, meron silang yung ginagawang punching bag na doon sila nagpa-practice. Parang ginaganon tayo ng kaaway, hindi natin alam na tayo yung punching bag. At pag gusto tayo suntukin ng kaaway, ay susuntukin tayo sa bawat parte ng ating buhay. Amen. So lahat ng parte ng ating buhay ay pinapunching bag tayo ni Satanas. Kailangan ma-stop ito. And in this lesson, you will learn different kinds of curses. Malalaman natin. And bagamat ito nga po ay limited ang ating oras. Anong oras na? 9:00. Limited ang ating oras. Hallelujah. Sa AGR po talagang 2 araw po. Bagamat ang original na AGR ay 3 days. So ang tao hirap na mag-lead. Hallelujah. Hirap na talagang mag-absent kasi masasayang yung mawalan sila ng kita. So pinaikli po natin at ginawa po 2 days. At yung 2 days na yon ay talagang mabilisan. Pero nahimay po hanggang sa kaliit-liitan ng mga curses sa ating buhay na ginagawa ni Satanas natin na hindi natin alam. Hallelujah, ay tayo ay pinaglalaruan ng gawa ng kaaway. And sabi nga rito, you will learn different kinds of causes of curses and how to stop them. Kailangan malaman natin kung paano natin ma-stop ang gawa ng kaaway. So in Galatians 3:13-14, sabi rito, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. It is written, curse is a very one thing hang on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we may receive the promise of the Holy Spirit through faith. Amen. Basahin natin in Galatians, in Galatians 3. Sa Tagalog. Pasensya na kayo, ha? Talaga meron na akong 2 salamin. Kailangan ko pa ng, tawag dito? Hallelujah. Kailangan ko pa ng ganito. Hallelujah. So sabi po rito sa 13. Ayan natin sa 13, ha? Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Ayan, ha? Na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ang tagapin natin ang pangako ng Espiritu. So sabi rito, niredeem tayo, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Hallelujah. Ano ba yung mga sumpa ng kautusan nato? Ito po yung mga, number 1, kind of curses. Ito po yung mga klase. Bagamat ko, konti lang po ito. Talagang pag hinimay po natin ito, na marami. Hallelujah. Kahapon nga po sabi ko, basahin niyo ang Deuteronomy 28 verse 15 hanggang 68 yon. Nandoon lahat ang sumpa. Andun lahat ang ginawa ni Satanas na pandaraya sa mga anak ng Diyos. Sabi rito, kind of curses, a mental and emotional breakdown. Ano, pagka tayo ay nagkaroon ng negatibong kaisipan, nagkakaroon ng emotional, sumasabay yung ating emotional, yung ating emotion, at nagkakaroon nito ng breakdown. Kasi kung ano yung ating iniisip, hallelujah, lalo na yung mga bagay-bagay, lalo na yung mga tao na hindi makalaya in the past, yung ma-experience nilang mga pangit na nangyari sa buhay nila nung nakaraan hanggang ngayon, dala-dala nila 20 years ago, 30 years ago, o 40 years ago, nando pa sa kanilang mind. At ito yung pandaraya na ginagawa ng kaaway sa atin. Nire-rewind niya. Alam niyo po ba alam niyo po yung ating mga tawag doon, yung kasetong araw, di ba kaya nating i-rewind?
pwedeng i-fast forward, pwede namang i-rewind. So yung nangyari sa atin in the past, nire-rewind ni Satanas. So inire-rewind yan sa ating mentalidad, sa ating kaisipan. At pagka inirewind ni Satanas yan, sa ating kaisipan, pinagbubulay-bulay natin yan. At nagkakaroon tayo ng emotional breakdown. Bumababa yung emotion natin. Hallelujah. Nadadaya tayo ni Satanas. So, may sumpa pala dyan. Kaya laging nasa ating isipan 20 years ago na, 30 years ago na, hindi ka pa rin makalaya sa ganyang kaisipan, yan po ay dahilan ng sumpa. Amen po ba? So, ayan, maraming ginagawa ang kaaway sa ating kaisipan para tayo ay bumagsak. At ito po ay kasama sa sumpa. And phobias. Nagkakaroon tayo ng mga phobias. Katulad niya, for example, hallelujah, may nangyari sa atin. Example lang ha, example. Nagkakaroon ka ng phobia sa isang bagay na kunyari ay nabangga ka. Lagi mo na lang iniisip yun at parang tingin mo parang lagi kang binabangga. Kakaroon ka ng phobia. Natatakot ka. And then ano nangyayari pag nagkakaroon ka ng phobia? 'Di ba? Nandiyan na yung pagkatakot. Maraming na ginagawa ni Satanas. Depression. Nagkakaroon ka ng depression. Wala kang pera, depress ka na. So, dala yan ng sumpa. Dala yan ng, hallelujah, ng sumpa. Pagka nadidepress ka, pagka nagkakaroon ka ng nervous, nagkakaroon ka ng depression, kasama pala yan sa sumpa. Napakaraming ginagawa. Pagka ikaw ay nagkakaroon na ng problema sa hanap buhay mo o sa boss mo, nadidepress ka na. May problema sa pamilya, depress ka na. Nagkakaroon ng problema sa negosyo, depress ka na. So, kasama pala yan sa sumpa. Ito yung mga kind of curses ha. Chronic sickness. Ano ibig sabihin ng chronic sickness? Yung malalang sakit. Pag meron kang sakit na malala, curse pala yan. Yung sakit na hindi nawawala sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. Sakit yan na habang buhay, na ninanakaw ni Satanas yung pera na dapat i-enjoy mo. Habang buhay ka, may sakit yung anak ko, kailangan every month daling sa doktor. May sakit yung aking asawa, every month kailangan check up sa ibang bansa. Wow. Kasi maraming pera. So yan, kasama pala sa sumpa yan. Talagang ito na yung buhay namin. Nung kinray tayo ng Panginoon, wala tayong sakit at karamdaman. At kayang inormal ng Panginoon ang ating mga physical na katawan. Itong ating katawan sapagkat ang nag-create sa atin ay ang katawan, ay ang Panginoon. Siya ang nag-create sa atin. Siya yung nag-manufacturer. Kung ikaw ay, hallelujah, ay gumagawa ng mga products mo, ikaw alam mo ang solusyon. Kunyari, napanis o kunyari nagkaroon ng hindi magandang lasa, kaya mong solusyonan para manumbalik siya sa dati. So, ganun din. Kung ang Diyos ang nag-manufacture ng ating katawan, kaya niyang ibalik ito sa normal. Kung nilagyan ni Satanas ng sakit at karamdaman niya, kayang ibalik ng Panginoon sa normal. Every tissue, every part ng ating body. So yung chronic sickness and disease ay dala ng sumpayaan. Ano pa yung mga sumpa na inilagay sa atin ng dyablo? Marriage or family breakdown. Yung paghihiwalay ng mag-asawa. Nakasumpa yan. Bakit nagkahiwalay yung mag-asawa? May sumpa. At yung sumpa nga, sabi nga dito sa Deuteronomy, sabi yan doon, hanggang sa ika-4 na salin lahi ng pamilya mo na ay mayroong sumpa. Yung tatay at nanay mo nagkahiwalay, kung hindi susunod sa Panginoon ang kanyang mga anak, may tendency na yung sumpa sa nanay at sa tatay ay masalin sa anak.
Kaya meron akong nakita na talagang ang nanay at tatay niya magkahiwalay. So, ilan ang anak? Ilan yung anak? Lahat ng mga anak, hiwalay din at may kanya-kanyang mga asawa. So, ganun. Ganun ang marriage or family breakdown. Kasama pala yan sa sumpa. O kaya baka nagkahiwalay yung nanay at tatay mo kasi yung kanilang mga ninuno ay hindi rin sumunod sa Panginoon at nandoon sila sa sumpa. So sabi rito, continual accident. Ito pa yung sumpa, yung aksidente. Amen. Merong aksidente sa pamilya natin. Or na-aksidente lagi. Hallelujah. Yung pagka nagbiyahe ka ay may aksidente lagi na nangyayari. So kasama pala yan sa sumpa. Ano pa ang kasama ng sumpa? Aksidente sa maraming aksidente, nagpunta ng yero, na meron palang live wire, namatay, kasama pala sa sumpa yan. Merong tinamaan ng kidlat, na aksidente, namatay. Kasi aksidente yung natamaan ka ng kidlat di ba? So ano pa, maraming klase ng aksidente na dala-dala pala niyan sumpa. Sa amin po, diyan sa Balite, ay ang daming na aksidente sa motor, namamatay kasi lasing. Bakit? Kasi may sumpa Walang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. At ano pa? Suicide or untimely death. Yung mga nagsusuicide. Bakit sila nagsusuicide? Kasi may sumpa. Na-depress sila. Nagkaroon sila ng mental, emotional breakdown. Nagkaroon ng phobia. Nagkaroon ng matinding problema. Na-depress. Nagpakamatay. Ano na, usok-uso daw sa Japan. Sa Japan, maraming nagsusuicide. Hallelujah. And untimely death. Alam nyo, nung nabasa ko yung untimely death na ito, sabi ko, Lord, marami palang mga namatay na hindi mo kalooban. Na namamatay sila na hindi pa dapat. Dahil dala-dala ang sumpa, nandoon na ang sumpa, namamatay sila nang wala sa panahon. Example, sabi ko, Lord, 5 years old ako nung mamatay ang tatay ko. Untimely death ito. Ngayon ko na-realize, meron palang ganito na pagka nakasama ka sa sumpa, untimely death. Kasi nung time na yun, wala naman. Hindi naman Christian pa ang mga magulang ng tatay ko, nanay ko. Yung pinanggalingan nilang, yung lahi nila, ay nasa relihiyon. Mga maagang namatay. Ang aking pamilya, magkakapatid. Ang tatay ko namatay ng 37 years old. I am 5 years old. Ang kapatid niya, 27 years old. Yung iba niya mga kapatid, hindi ko na alam kung ilang edad, pero sa mga bata naman, untimely death. So yung untimely death na yan, hallelujah, dala pala yan sa sumpa. May sumpa pala yan. So pangalawa, causes of curses. Ano ba yung cause? Hallelujah. Ng mga sumpa. Number 1, idolatry. Putting anything before God. Pagka meron tayong mga idolatry, ang idolatry po, ito po yung mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Yung mga ginawa ng kamay, nililok ng kamay, hallelujah. Exodus 20. Tingnan natin ha. Basahin natin yun. Exodus 20 verse 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran mo sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kantampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Wow, imaginein mo. Kaya pala may sumpa.
hanggang sa ika-4 na salinlahi ng ating pamilya, kasama ang sumpa. So kaya po meron tayong EGR. Tatapos na ating EGR nung Friday and Saturday 30 and 31. At purihin ang Panginoon, maraming pinalaya. Hallelujah. So yung EGR na to, hinihimay hanggang sa kaliit-liit ang mga bagay sa buhay natin, ang mga sumpa. Kasama rito ang idolatry. So ang idolatry, ang Diyos-Diyosan, hindi dapat sambahin. Sabi rito, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Sapagkat ang Panginoon po ay Espiritu. At sabi sa John 4:23-24, na nais ko sambahin niyo ako sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang katampatang pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu at hindi siya nakikita, mararamdaman mo lamang siya. So sabi rito, huwag niyo silang yuyukuran at paglilingkuran. People perish because of lack of knowledge. Hosea 4:6. Bakit? Hindi nila alam ito. Kasi hindi sila nagbabasa ng Bible. Idolatry. So hindi lang po ribulto ang idolatry. Yung hindi mo maiwan yung bahay mo dahil na baka mayroong pumasok o baka may mawala, hindi mo maiwan, hindi ka makapunta sa gawain ng Panginoon. Idolatry yan. Bahay mo, hindi mo maiwan para makasamba ka. Idolatry yan. O kaya yung asawa mo napaka-pogi, o kaya asawa mo napakaganda, hindi mo maiwan, hindi ka makasamba. Idolatry yan. Mas sinasamba mo yung asawa mo. O kaya yung hanap buhay mo, meron kang hanap buhay, hindi ka grabe hanggang linggo, nagtatrabaho ka, idolatry yan. Or may negosyo ka, malaki yung deal mo ngayon. Hindi ka makapunta sa gawain ng Panginoon, hindi ka makasunod sa Panginoon, idolatry yan. So kaya sabi diyan, huwag kayong gagawa o magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pagka ang isang bagay ay higit kaysa sa Diyos, idolatry po yan. So kaya po nagkakaroon po ng sumpa sa buhay natin. Ano pa? Occult. Occult rebellion is a witchcraft. Rebellion is spirit. Meron kang rebellion spirit. So yung rebellion spirit na yan, ang katumbas pala niyan ay witchcraft. 1 Samuel 15:23. Basahin natin ha. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tera. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon at kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Wow! Grabe, no? Yung pagre-rebelde, ang katumbas ng pagre-rebelde ay mangkukulam. Pag nagre-rebelde ka sa leader mo, mangkukulam ka pala. Naghihimagsik ka. Minumura mo ng talikuran ang iyong leader. Minumura mo ng talikuran ang iyong boss, ang iyong amo. Hallelujah. Minumura mo ng talikuran yung nakatataas sa iyo. Rebellion spirit yun. Sumusunod ka nga, pero yung kalooban mo, labag na labag. So, meron kang rebellion spirit. Purihin ng Panginoon, si Brother Alvin ang nagturo niyan sa AGR. Hallelujah, sapagkat ito po yung isa sa sumpa na nakuha natin, na ibinigay sa atin ni Satanas. Nagkakaroon tayo ng rebellion spirit. O yan, meron kang galit 20 years ago na, 30 years ago na. Naghihimagsik ka pa rin sa asawa mo na nanloko sa'yo. Ipinagpalit ka sa iba. Makita mo lang ang mukha ay nawala na ang iyong nasira ng iyong araw.
Parang nakakita ka ng ano, hindi ko, mahirap sabihin, ano? Baka magalit yung iba. Nakita mo lang yung asawa mo ay talagang sirang-sira na ang buong maghapon mo. So, hindi tuloy nagiging maayos ang lahat ng mga gagawin mo. So, yan. Kasalanan po, ito po ay isa sa sumpa. Hallelujah. Kaya po nagkaroon tayo ng sumpa. Nagkaroon tayo ng rebellion spirit. Nagkaroon tayo ng idolatry. Sumamba tayo sa Diyos-Diyosan. Sinamba natin ang ating hanap buhay o negosyo kaysa sa Diyos. Sinamba natin ang magandang bahay natin. Magagandang sasakyan. Yung ating karir. Ayan. Yan ang nagiging dahilan pag meron po tayong sumpa. Nagiging ano tayo. Hallelujah. Nagkakaroon tayo ng pagre-rebelde, paghihimagsik. Amen. Ano pa? Dishonoring parents. Ephesians 6:1-3. Pagka ikaw ay hindi nag-respect sa parents mo. Minsan, mga Kristiyano na, nakapailalim pa sa sumpa, ha? Oo, pastora naman. Totoo yan. Bakit? Kung ikaw ay nagre-rebelde sa iyong pastor o sa iyong leader, dishonoring parents yan. Bakit? Parents mo sa spiritual, ang mga leaders at ang mga pastor na itinalaga ng Panginoon sa iyo. Basahin natin. Number 1, Ephesians 6:1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So, no, sabi sa English, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, meron nga magulang sa Panginoon. At ito yung mga pastor natin, ito yung mga leaders natin, yung mga itinalaga ng Panginoon sa atin na lumago, para lumago tayo sa spiritual na buhay. So, ang sabi dito sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may promise, na may pangako, honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise. So, respect your parents na may kasamang promise. Ano yung promise na yon? Walang kasamang sumpa pag nirespeto ka ng magulang mo. Nirespeto mo magulang mo. At kayong, upang yumaon ka mabuti, ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Basahin natin sa English. That it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Sa ibang translate nito, hallelujah, ay prosper life. Magkakaroon ka ng mahabang buhay na ikaw ay pasasaganain ng Panginoon. Long life with satisfying life. So pagka ikaw ay nasa sumpa, hindi ka nagre-respeto ng magulang. Pagka ikaw ay nasa sumpa, barumbado kang anak. Rebelde kang anak. Yan na naman ang ulam? Wala na ba iba? Para bang naghahanap buhay siya. Samantalang, pinakakain lang naman siya ng magulang niya. At ang sinabi rito, kung ang magulang mo ay masama, walang sinabi rito na kung ang magulang mo ay inabandon kayo, pumunta sa ibang nakapitbahay, or kung ano pa man ang ginawa ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, ang sabi ng Diyos doon, respect your parents. Para ikaw ay humaba ang buhay mo rito sa lupa at magkaroon ka ng prosperous life. So walang sinabi doon sa Bible na pag ang magulang mo ay inabandon kayo, inalangya kayo, or kung ano pa man, ang sabi doon, respect your parents. Yun lang ang sinabi ng Diyos. May nakalagay pa nga dito sa Exodo ba yun o Deuteronomy? Baka memorize ni Pastor Sidro. Yung mamamatay kayo pagka binarumbado nyo ang inyong mga magulang. Kung natanda ko ng version. So sabi rito, dishonoring parents, put to death. Andun yan sa Old Testament yan. Hanapin ni Pastor Cedro yan. Nanonood si Pastor Cedro yan. And pangatlo, pang-apat, unnatural sex.
Deuteronomy 27:20-23. Ano ba yung unnatural sex? Kaya may sumpa ang isang tao dahil meron siyang unnatural sex. Ano yung unnatural sex? Ito yung mga hindi naman nila asawa, nakikipagtalik sila. Hindi sila kasal, nakikipagtalik sila. Babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Nakikipagtalik sila. O nakikipagtalik sa hayop. So may sumpa. Basahin natin ha. Meron pong Bible verses lahat yan. Nasa scripture lahat yan. Hindi lang po hindi lang po galing sa akin, kundi galing sa salita ng Diyos. Hallelujah. 27 verse 20 and 23. Sumpain niya ang sumiping sa asawa ng kanyang ama sapagkat kanyang inilitaw ang balabal ng kanyang ama at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. Sumpain niya ang sumiping sa alinmang hayop at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. Sumpain niya ang sumiping sa kanyang kapatid na babae sa anak ng kanyang ama o sa anak na babae ng kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. Sumpain niya ang sumiping sa kanyang biyanan at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. Wow. Sumpain ang mga nandoon sa unnatural sex. Wow. Basahin pa natin yung Romans 1. Andito naman yung mga bakla, tomboy. Bakla, babae sa babae, lalaki sa babae. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaon na lalabanan sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae at nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Amen? Ito yun, sa Romans 1, hinayaan na sila ng Diyos na nakasumpa kasi ayaw nilang sumunod. Merong sumpa, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Grabe, no? So, yan po yan. Ano pa? Injustice toward the weak and helpless. Injustice, ha? Deuteronomy 27:19. Ano pa sabi dito? Sumpain niya ang magliko ng matuwid sa mga ibang bayan ng ulila at ng babaeng bao at ang buong bayan ay magsasabing siya nawa. Yung bang yung tama imamali. At yung mali, itatama. Diba? Ang dami niyan. Lalo na yung maraming may pera. Maraming may pera, kaya magbayad. Baluktot sila, pero kayang ituwid. Yung ililigaw ka. Hallelujah. Ililigaw ka, maraming naliligaw dahil sa injustice toward the weak and helpless. Kasi sa mahirap, walang tumulong. Sa may pera, pag may pera, yung mali, kayang ituwid. At yung tuwid, kayang imali. So, may sumpa pala yan. Nakasumpa yung injustice toward the weak and helpless. Yung walang tumulong. Yung mga nasa matuwid ay nagiging natatabunan ng liko at nagiging matuwid sa marami sapagkat nabayaran ng pera. Yan. Ano pa? Speaking against others. Proverbs 19:5. Nagsasalita ka
against sa ibang tao. Mga sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatahan. So ayan, mga injustice ay mga speaking against others. Nagsasalita ka sa iba ng hindi maganda, ng hindi maayos. Mga nagkasinungalingan na saksi. Saksi ako. Tapos hindi naman pala tama. Diba? Ano sabi rito? Yung mga kasinungalingan ng mga saksi ay parurusahan ng walang pagsala. Dahil nga, nandoon. And ano pa? Trusting in the arm of the flesh. Jeremiah 17:5 and 6. Grabe ano, pag ikaw ay nagtiwala sa tao, susumpain ka raw ng Diyos. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, ibe-bless ka ng Diyos. Basahin natin ha. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang mga tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay mihiwalay sa Panginoon. Pagka ikaw ay nagtiwala sa tao, susumpain ka ng Diyos. Tayo-tao. Tao-tao. Tayo. So pag nagtiwala ka sa sarili mo, dahil tao tayo, susumpain ka. Di ba yung nagtitiwala sa sarili niya, hindi sa Diyos? Nang dahil sa akin, kaya ang lakas ng aking negosyo kasi matalino ako. Nang dahil sa akin, kaya maganda ang bahay ko. Kaya malawang ang akin dahil sa aking lakas at dahil sa aking karunungan. Kaya ako may magagarang sasakyan kasi binili ko yan. Galing sa karunungan ko yan. So sa tao ka nagtiwala. Kaya yung yabang mo, pagdating ng panahon, magulat ka na lang. Wala na pala. Kasi bakit? Tiwala ka sa sarili mo eh. Although alam nyo ba, yung lakas natin galing sa Lord. Yung wisdom natin, binibigay ni Lord. Kaya dapat ang honor hindi sa atin, hindi sa tao. Dapat sa Diyos tayo magtiwala. Lord, salamat. Kaya ako nagkaroon ng negosyo kasi yung dunong, yung karunungan ko galing sa'yo. At yung lakas ko galing sa'yo. Kung nung araw na yun, natigok ka na, may magagawa ka ba? May iwanan mo lang din. So sabi rito sa verse 5, sumpain. So sinusumpa ng Diyos ang matataas at mayayabang na nagtitiwala sa kanyang sarili kasi tayo tao. O kaya nagtitiwala sa ibang tao. Naku, kakapit ako kay Mayor. Grabe, tikas, ano, pagka nakalapit kay Mayor. Grabe yabang pag nakalapit kay Kapitan. O grabe yabang pag nakalapit kay Gobernador. O sa Presidente. Grabe yabang, ano. Pero sa sabi ng Diyos, susumpain ko ang nagtitiwala sa kapwa-tao. At ano sabi verse 6? Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang. Wow, parang kagaya ka pala ng kugong sa ilang. Na pag hindi na kailangan, sa time ng panahon, susunugin. Parang yung mga dayami, sila yung naging dahilan. Sila yung naging uhay ng palay. At nung makuha na yung talagang kailangan na palay, nakuha ng lahat, iipunin lahat yung dayami. Wala nang kwenta yung dayami, anong gagawin? Susunugin. Pag dumating yung time na yun, magulat na lang tayo. Wala na. Anong sabi 6? Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating. Ngunit, tatahan sa mga tuyong dako sa ibang lupain, maalat at hindi tinatahanan.
So para kang gulat ka na lang, nakatira ka na lang, parang yung mga yung mga artista, nakita mo, lalaki ng kita, makita mo, nakatira na lang sa ilalim ng tulay, nakatira na lang sa mga, grabe, Pero sinasabi dito, mapalad ang tao, verse 7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Pag hindi mo ginawang pag sa Diyos ka nagtiwala at hindi ka sa kasarili mo nagtiwala at sa Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Pag nag-trust ka sa flesh, sa tao, susumpain ka ng Diyos. Ano pa yung causes ng mga sumpa? Stealing from God and men. Wow, eto yan Ako po, matapang mangaral about dito. Sa AGR po ay talagang sabi ko, Pastor Glenn, isama natin yung financial freedom. Kasi matagal nang ini-impress ng Lord sa akin yan. Sa AGR, walang financial freedom. Lahat pinalaya tayo ng Diyos. Lahat mo maliit na mga sumpa, tinalakay doon. Pagdating sa pera, walang talakay. Dinadaya pa rin tayo ng Diablo. Na kailangan ng mga tao palalayain sa lahat ng bagay. Pagdating sa financial, wala doon sa AGR. Kaya ngayon, tuwing mag-AGR kami, kasama na ang finances. Sapagkat kailangan magkaroon tayo ng financial freedom. Kailangan lahat ng ninakaw ni Satanas sa buhay ng mga anak ng Diyos ay ibalik. Katulad ni Job, ibinalik lahat ng Diyos. Hallelujah, sapagkat si Job ay nanatiling tapat sa Diyos. Ibinalik na lahat na ninakaw ni Satanas, higit pa ilang dobling ang ibinigay ng Panginoon kay Job. Hallelujah, sa mga pagpapala. Kaya ngayon, tuwing mag-i-AGR na po kami, nag-start po yan ng 30-31. Matagal na ini-impress ng Lord sa akin yan. Na insama ang financial freedom sa AGR. At nagkaroon po kami ng offering doon. At yung in-offering namin ay tinamin namin sa church doon sa Tarlac. Amen. Purihin ng Panginoon. At lahat ng AGR, at lahat ng nag-AGR ay tunay nga na makalalaya, hallelujah, sa bawat aspeto ng sumpa, hallelujah, na ginawa ng kaaway sa kanila, kasama ang finances. Amen ba? Na tayo ay lahat ng susunod sa Panginoon at nagkaroon ng transformation, magkakaroon ng kasaganaan. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat, ang mga nanonood. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. And tuloy po natin. Malakayas 3. Ando na ba tayo? Ay, tama. And ako, nung marinig nila ang financial freedom, kasi pinalaya na sila sa lahat ng sumpa Tapos, tinuro ko yung about sa finances. Hallelujah. Ako, talagang nagpunta sila sa harap at nagtanim. Hallelujah. At itinanim natin ito sa church sa Tarlac. Hallelujah. Verse 8. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Sabi ng grabe, Kayo na nga sumpa ng sumpa. Amen. Kayo na nga sumpa ng sumpa sapagkat inyo ako ninanakawan sa makatidbagay nitong buong bansa. Wow. Nakasumpa na, inulit pa, sinumpa pa uli. Sabi rito, kayo na nga sumpa ng sumpa. Grabe, dalawa, Kaya ang tao, kahit anong gawin nila, kudkod ng kudkod, araw-gabi, yung gabi, ginagawang araw, habol ng habol dito, habol doon. Hindi pa rin, kulang pa rin, hindi pa rin makaahon, nakalubog pa rin sa utang. Bakit? Ito yung nakakalimutan nila na gawin. Ang mga tao, Lord, I love you, Lord.
ibinibigay ko sa iyo ang buong buhay ko, pera lang po yung bulsa ko. Hallelujah. Pwede ba yun? Pag naglingkod ka sa Lord, lahat ibibigay mo. Para totally, lahat ng sumpa na miniminsahe natin dito mawala. Makalaya tayo sa sumpa. Sahin natin yung 10. Dalhin ninyo ng buong-buo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa akin sa bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mahukbo, kundi bubuksan sa inyo ang mga durungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Pag naranasan natin, kaya nga dito nag-aaral tayo ng lahat ng klase ng sumpa at may katapat din yan para makalaya tayo sa sumpa. Meron kang 10 piso. Magkano yung 10% ng 10 piso? Piso. Itabi mo yan. Para pagdating ng linggo, meron kang ibibigay sa Panginoon. O bahala ka na doon sa 9 na piso na natira sa'yo kung magkano yung o-offering mo doon. Kasi iba yung tithes, iba yung offering. Akala ng iba, nag-offering na sila, nagbigay na sila kay Lord. Hindi. Yung tithes ay at yung offering, it's up to you kung magkano gusto mong ibigay. So, kunyari, nagbigay ka ng offering 5 piso. Yung tithes mo, 10. Ay, hindi, piso pala. Yung offering mo, 50 centimos. O de 150. Natira sa'yo, 950. So, meron kang 950, magugulat ka sa 950, iminumultiply ka ng Panginoon, nagmumultiply yan. Nagugulat ka sa 950, nakaraos ka ng maghapon. Gulat ka na lang. Experience namin yan eh. Nakakapunta kami sa iba't ibang bansa, wala kaming pera, mahakbang kami ng pananampalataya. Pag sinabi namin, sasama kami. Wala kaming hawak na pera. Sapagkat ano sabi ng Panginoon, pagka ikaw ay nasa sumpa, ninanakawan mo ang Diyos. Dahil ninanakawan mo ang Diyos sa tithes and offering, kahit na anong kayod mo, nakalubog ka pa rin at lalo kang lulubog. Hallelujah. Ano sabi ng Panginoon sa verse 11? Alam niyo po, napakaselan na banggitin ang about finances. Bakit? Naku, baka ma-open. Naku, baka hindi na sumamba sa church. Kasi baka akala mukha tayong pera. Kasalanan ko sa Diyos kung kayo'y mamamatay na mahirap sapagkat hindi ko itinuro ang patungkol sa pagbibigay. Sapagkat ang hindi pagbibigay ng tithes and offering, nakasama ka sa sumpa. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong kudkud ang gawin mo, araw-gabi man, kulang pa rin at nakalubog ka sa sumpa. Pati pamilya mo, next generation mo, hanggang sa ika-4 na salinlahi, mamanahin ang sumpa ng kahirapan at sumpa ng kakulangan. Hallelujah. Matapang po akong mangaral about sa pera sapagkat na-experience ko yan. Na kailangan maging matapang akong mangaral upang hindi nyo na ma-experience ang na-experience namin. At hindi na ma-experience ng mga anak nyo ang na-experience nyo na kahirapan at kakulangan. At pagkakalubog sa utang. Kalituhan. Hallelujah. Ano sabi sa verse 11? At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di-kapanahunan. Ang inyong mga puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mahukbo. See? Kung tayo ay susunod sa tithes and offering, sasawayin ng Panginoon ang mga salot. Salot ng kahirapan, salot ng sakit at karamdaman. Yan ang nagpapalubog sa atin. Ang tahimik mo naghahanap buhay, biglang nahulog yung anak mo sa hagdan. Dinala mo sa ospital. Wala kang pera, mangungutang ka. So pagdating ng sweldo mo, binayad mo lang sa utang. O anong kakainin mo buong isang linggo, isang buwan, o kinsenas. O de na utang mo na naman hanggang sa lumubog ka na ng lumubog. Pero sabi ng Panginoon, subukan niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi, buksan ko ang durungawan ng langit at sawayin ko ang lahat ng mananakmal. Amen. Natututo po ba tayo? Nakakalaya na po ba tayo sa sumpa? Hallelujah.
Kailangan mamatay tayo sapagkat ang sabi ng Diyos sa Proverbs 13:22, the wealth of the wicked is laid up for the just. At ang kayamanan ng masama ay bibigay sa matuwid. At ang matuwid ay mag-iiwan ng kayamanan sa kanyang mga anak. Karamihan ng mga tao nag-iiwan ng utang sa kanyang mga anak. Pero ang tao na sumusunod sa Panginoon, wala na sa kanya ang sumpa, mag-iiwan siya ng kayamanan sa kanyang mga pamilya. Hallelujah! Kaya kailangan sumunod tayo sa panuntunan ng Diyos para yung pinag-aaralan natin dito, sabi nga dito, stopping the curse. May stop na yung sumpa sa buhay natin. May stop na ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin. Hallelujah! So kaya tayo ay talagang stealing. Kaya yung iba ay grabe talaga. Nagpapakamatay na dahil sa sobrang tindi ng nararanasan nilang panggigipit. Hallelujah! So kapatid, ang susi lang, pagbibigay sa Panginoon. Ako po, naranasan ko yan. Hallelujah! Sabi rito, ano pa? Word of other causes of curses, word of others, words of other. Proverbs 6:16-19. Proverbs 6:16. Ano sabi rito? May 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon o 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Puso na kumakatahan ng mga masamang akala, ayan, nakasumpa pala yan. Pag yung puso mo, katahan ng mga negatibong bagay, nagbubulay-bulay lagi yung puso mo, naku, baka pinag-uusapan ako doon. Naku, siguro, ganyan. Naku, siguro sinisiraan ako doon. So, kasama pala sa sumpayan. Kumakatahan ng mga masamang akala, mga paa na matuloy sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang nag-aasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. So, kung sino nagiging dahilan para magkagulo-gulo ang magkakapatid, siya yung nagiging, ano tawag doon, kung saan mapunta. Hallelujah. Siya ay nagiging cause para magkawatak-watak ang magkakapatid, mag-away-away ang magkakapatid. Siya ang nagiging dahilan. May sumpa pala yan. Kailangan, hallelujah, alamin natin para ma-stop na yung mga sumpa na to. Ano pa? Self-imposed curses. Proverbs 6:2. Natin. Ikaw ay naasilo ng mga salita ng iyong bibig. Ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. So, ini-impose mo. Self-imposed curses. Nagsasalita ka ng sumpa. Example, sa iyong mga anak. Bobo kayo, bobo. So, asahan mo yung anak mo, magiging bobo. Tanga ka, tanga, T-A-N-G-A. Asahan mo yung anak mo, talagang magiging tanga. Wala kang kwenta. Asahan mo yung anak mo, wala talagang magiging kwenta. Habang buhay kang palamunin. Asahan mo habang buhay kang hanggang sa magkaapo yan. Dahil ikaw rin, nakalagay sa Bible, dito sa binasa natin, yung bunga ng bibig mo, ikaw ang aani. Bakit? Sinasabihin mo walang kwenta eh. Sinasabihan mo nga habang buhay palamunin. Usahan mo hanggang kaapo-apuhan mo, ikaw ang bibili ng Pampers. Sinasabi mo eh. So ikaw din yung aani. Kung ano yung sinabi mo, yung bunga ng bibig mo, aani ka. Kaya mag-ingat po tayo sa ating sinasabi. Dahil aanin mo, kakainin mo ang lahat ng lumalabas sa bibig mo.
Yung ang mga anak mo, matitigas ang ulo. O pag naging matigas ang ulo ng mga anak mo, sino aani? Ikaw. Dahil matigas ang ulo niyan, babala sa, ay huwag na nga yun, nahirap basahin, sabihin. Ano na lang, babarumbaduhin ka na lang. Hindi ka wala pa, hirap pa sa, babarumbaduhin ka niyan, kasi yun ang sinasabi mo. Mga rebelde kayo. Okay, di na magre-rebelde yan, edi sa'yo. Kasi yun ang sinasabi mo. Kaya may mga tao na nagre-rebelde. At sino ang aani? Magulang. Kaya huwag pa tayo nagsasalita. Kasi yung lumalabas sa bibig natin, tayo ang aani. Walang kwenta ang negosyo nato. Kung mawawalan niyang kwenta yung negosyo mo, asahan mo, yung negosyo mo na yan ang magpapahamak sa'yo. Sapagkat sinasabi mo na walang kwenta. Amen ba? Proverbs 18:21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Nakita natin, ano? Kung ano yung sinasabi mo, kakainin po natin. May experience mo natin. Katulad yan, ang daming mga, sandali po. Ang dami po na mga natakot, hindi umattend kahapon kasi may bagyo. Kasi malakas ang bagyo, sabi na, signal number 4. Nandun pa lang kami sa EGR, sa Tarlac. Yung iba nagte-text na, Pastora, kumusta po ba kayo dyan? Kasi po may bagyo, signal number 4. Ganito, alam niyo po ba, nung nandun kami sa Tarlac ng 30, 31, ambon lang po. At kahapon, dumating kami rito ng Sabado, siguro mga 6:30 or 7. Kasi nagmerienda pa kami sa Tarlac, inintay namin si Pastor Marvin. 2 sasakyan kasi kami. Isang van at saka isang FB. Dumating kami dito, wala namang ulan. Kahapon, ang daming takot na takot. Yung iba, nagtabas ng mga puno, tinanggal yung mga puno nila, baka bumagsak. Alam niyo po ba? Wala po. Umulan lang po ng konti dito sa Kabanatuan at malakas lang ang hangin. Talong-talo, lalo na mga anak ng Diyos. Mga anak na ng Diyos, wala pang pananampalataya. Natakot lumabas ng bahay. Hindi pumunta ng church. Hanggang po, ito po, ang taas-taas ng Bakit? Nagpupuri-puri dito sa church. Habang tayo nagpupuri at umaawit sa Panginoon, nagdideklara tayo ng magagandang bagay at kabutihan ng Diyos. Walang bagyo na dumating sa Kabanatuan. Iningatan tayo ng Panginoon. Wala po. Bakit? Yung isang lesson natin nung nakaraan, yung kapangyarihan ng pagpupuri sa Panginoon, hallelujah, kaya niyang patagin ang anumang gawa ng kaaway. Hallelujah, mga bagyo na yan, kaya niyang pahintuin. Sabi ko nga, Lord, doon pa lang sa taas, lusawin mo na yung signal na yun. At pagdating sa lupa, ulan-ulan na lang. Purihin ng Panginoon dito sa Kabanatuan, ulan-ulan nga lang. Medyo malakas lang nahangin ng konti, pero walang nangyari. Worry, palitan mo ng pag-worship. May kapangyarihan yun. Nagkakagulo sa pamilya mo, palitan mo ng worship. Matatahimik sila. Amen ba? So yun, self-imposed curses, huwag po natin. Buhay at kamatayan sa dila natin nakasalalay. Naku, may bagyo, naku, may bagyo. Ano bang panalangin mo? Lord, walang bagyo. Syempre, yung tubig uli, Lord, walang bagyo. Kasi pinatag mo na. Binasag mo na sa taas. Fear, paralyze your faith. So, meron din curse doon. Ano pa? Ang godly organization, Deuteronomy 13:6-8. Mga grupo na wala naman sa Diyos. Hallelujah. Nag-example po ako kahapon dito sa church, dyan sa mga ungodly organization. Hindi ko na lang sasabihin dito. Baka maraming mag-aklas. Sapagkat marami pong gumagawa nun. Hallelujah.
Ang dami-daming organisasyon na hindi naluluwalhati ang Diyos. Ba't hindi ka gumawa ng organisasyon na maluluwalhati ang Diyos, ibe-bless ka pa ng Diyos. Pag may organisasyon na hindi makadiyos, nakasumpa ka. Sabi rito ang godly organization. Basahin natin Deuteronomy 13, 6 and 8. Sabi rito, kung ang inyong kapatid na lalaki, anak ng iyong ina o ang iyong anak na lalaki o babae o ang asawa ng iyong, tama ba? Binabasa ko. Tama. Kung ang iyong kapatid na lalaki na anak ng iyong ina o ng iyong anak na lalaki o babae o ang asawa ng iyong sinapupunan o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa ay humimok sa iyo ng lihim na magsabi, tayo yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala ninyo ng inyong mga magulang, sa mga Diyos sa mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo o malayo sa iyo mula sa iyong dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. So yun. Pag may nag-aaya sa iyo at hindi naman sa Diyos, si Tito pinag-aralan yung piyesta, no? Tara mamiyesta tayo doon. Christian ka na. Maraming tatamaan. Alam niyo po, pwede po natin gamitin yung piyesta, Thanksgiving sa Diyos. Kaya tayo dito po sa church, meron tayong anniversary, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Parang na rin yung piyesta rin yun. Piyesta. Di ba yung piyesta na hindi sa Diyos, ano ba ginagawa ng mga nagpipis? Inuman, nakatakot-takot hanggang makan. Naku, may nagpatayan doon kasi piyesta doon. May nagsaksakan, may nagbarilan, may nagbugbugan. Kaya yun, nakakulong sila. Kasi hindi sa Diyos. Ungodly organization. Pwede naman tayo magpiesta Ang mga anak, ang daming ang piesta dito sa Bible. Kaya nga lang, pagpapasalamat, pagpipiesta, para maluwalhati ang Diyos. Pero yung ungodly organization, hindi ito sa Diyos. Kuha po natin. Not obeying God. Pag hindi ka sumusunod sa Diyos, nasa sumpa ka. Basahin natin, Disobey. Kaya ako po talaga, sabi ko, Lord, spirito na disobedience sa word of God, come out and get out in Jesus' name sa aking pamilya. Verse 15. Ngunit mangyayari na kung hindi mo diringgin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Grabe. Lahat ng sumpa na nasa Bible, aabot sa iyo. Sapagkat disobedient ka sa Word of God. Ano ba ang Word of God? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Ang salita at ang Diyos ay iisa. So pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, sa kumanan ng Diyos, kahit kilala mo pa ang Diyos, wala ka sa linya ng pagsunod sa salita sa Diyos. Nakasumpa ka. Ano ang mararanasan mo? Konti lang ito pero basahin niyo po yung hanggang 68. Alam ko po 68 yan na yan, hanggang 68. 15, Deuteronomy 28, 15 hanggang 68. Nandun po yung sumpa na mararanasan mo pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ay Diyos. Kaya pinabawal tayo ng mga salita ng negatibo. Bakit? Diyos yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo salita, mayroong power yun, may kapangyarihan yun. So kung ano yung sinasabi mo, yun ang nangyayari. Ano ba nangyari sa may-ari, ano ba ang ginawa ng Diyos nung kinreate niya ang langit ng lupa? Magkaroon ng langit, magkaroon ng ng liwanag, magkaroon ng dilim sa pamamagitan ng salita. Ito po ang mga cause. 3 lang na verse, sasabihin ko, pero hanggang 68 ito, basahin niyo po yan, assignment niyo po yan. Verse 16, susumpahin ka sa bayan at susumpahin ka sa parang. Pupunta ka sa bayan, naku,
punta tayo sa Saudi. Kasi nandoon ang pera. Kahit po sa Pilipinas may pera. Hindi lang po Saudi, hindi lang po state, hindi lang po Australia, hindi lang po kung sa ibang bansa. Dito man sa Pilipinas may pera. Sumunod ka lang sa Diyos. Hallelujah. Kaya sabi rito, pumunta ka man sa bayan. Ang mga tao, mentalidad makapag-abroad lang ako. Yayaman ako. O nag-abroad. 1 year, 2 years. Tuwan-tuwa naman yung iniwan sa Pilipinas. 2 years, 3 years. Andon, may asawa ng iba. Ikaw naman na naiwan sa Pilipinas, hindi ka rin nakatiis, nag-asawa ka rin. O ano nangyari? Yumaman ba kayo? Na-disaster pa nga, nagkahiwalay. Bakit? Akala nyo kasi, ang pagpapala sa abroad lang. Pilipinas man, andito, sumunod lang kayo sa salita ng Diyos. Anong sabi rito? Sumpain ka sa bayan at sumpain ka sa parang, susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Lagi kang walang pera. Ano ba yung buslo? Ito yung ating mga bulsa, pitaka. Susumpain ka sa buslo at ang iyong palayok. Ito yung saingan. Lagi kang walang bigas. Lagi kang nanghihingi ng bigas. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayo. Susumpain ang bunga ng iyong katawan. Pati mga anak mo, mahirap. Ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Grabe, no? Kahit saan ka pumunta. Kahit ka saan dako pumunta. Susumpain ka. Yan, nung ako po ay nasa Pampanga, sabi niyan, may nagsalita sa akin doon. Sabi niya, Susan, ba't pupunta ka ng Cabanatuan? Di ba probinsya yun? Sa isip-isip ko naman po, opo. Pero sa isip-isip ko, kahit saan ako pumunta, ahabulin ako ng pagpapala. Mag-o-overtake pa ang papala sa akin sapagkat naroroon ang pagsunod ko sa Diyos. Ang lupa ko sa Pampanga, lupa lang mana namin sa lolo ni Brother Manny. Wala pang titulo. Nagpatayo ako ng bahay doon, up and down. Dito, nakabili ako ng lupa. Sarili ko yung lupa. Gaano kaluwang ang lupa? Kulang 2,000 square meter. Kulang 500. 250 square meter ang luwang ng bahay. Nakabili ng lupa sa highway. Hallelujah. Meron pang lupa doon. Kahit saan ka pumuntang lugar, mag-o-overtake. Sabi niya, hahabulin ka ng pagpapala. Pinakamahirap na lugar man ang puntahan mo, hahabulin ka ng pagpapala, mag-o-overtake pa sa'yo. Pag sumunod ka sa Panginoon. Pero pag hindi ka sumunod sa Panginoon, ano sabi dito? Susumpain ka sa parang at susumpain ka sa bayan. Kahit saan ka magpunta, susumpain ka. Kaya minsan, malas yung bahay nato, hindi maalas yung bahay. Ang malas, yung hindi mo pagsunod sa Diyos. Kaya aalis ako sa bahay nato. Bebenta ko yung bahay nato kasi malas. Hindi totoo ang malas kung sumusunod ka. Bahay, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pagpapalayan galing kay Lord. Lupa, pagpapalayan galing kay Lord. Kailangan mo lang sumunod ka sa Diyos. Hallelujah. Kaya yung not obeying God, grabe, dami dito sa Bible. Mauubos lang po yung oras natin. Limit lang po. Breaking a vow. Malakayas 1:14. Ano yung vow? Yung panata mo o yung promise mo kay Lord. Ang promise mo kay Lord, Lord, pag sumagana ako, kaya minsan huwag po kayo nagbabaw kung wala pa sa kamay nyo. Dati may maibigay lang ako, baw ako ng baw. Kahit hindi ko pa hawak, mali pala. Dapat kung hawak mo na, tsaka ka magbaw. Kasi pag hindi mo pala tinupad yun, meron, sasumpa ka. So kaya kailangan, pag nagbaw ka at binigyan ka ni Lord, kasi pag nagbaw ka at hawak mo na yung ibinigay ni Lord sa iyo, kaya nga ako mabilis Pag may hawak kong pera, kunyari, 500 lang yung hawak kong pera o 1,000, on the spot, sinabi na, ibigay mo. Ora mismo, binibigay ko na. Bakit? Baka magdalawang isip pa ako baka yung 1,000 na, yung papalitan ni Lord ng 5,000 o 10,000, ibinigay ko na.
Kasi pag pinaata-ata mo pa, basta ibang Tagalog yung paata-ata, hinold mo pa, gagawa ng kapamaraanan si Satanas na, oy, malaki na yan. Pambili mo na ng kalahating kapambigas yan. Ayun, hanggang sa hindi maibigay, hindi ka pagpapalay. Nakasumpa ka. Sinabi ng Diyos, ibigay mo, hindi mo pa ibinigay. Papalitan ko yan. Malakayan 1:14. Tapos na po tayo. Wow, sakto, 1 hour. Ngunit sumpain ang magdaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at nananata at naghahain sa Panginoon ng marungis na bagay. Sapagkat ako'y dakilang hari sa Panginoon ng mga hukbo at ang aking pangalan ay kakilakilabot sa gitna ng mga hentil. King of kings and the Lord of lords, hari ng mga langit, creator. Siya yung gumawa ng langit at ng lupa. Tapos, hahandugan mo siya ng lukot na 20 pesos. 20 na nga lang, nilukot pa. Kaya pala nung araw, ay maghuhulog tayo ng barya, pakakalansingin pa natin, kaya yung pagpapala natin, barya din. Hallelujah. Makapag-offering ka lang ng 20, tuwan-tuwa ka na. Naku, malaki-laki na sa iyo yun. Minsan nakakalungkot, ano? Yung red horse, magkano ba? Hindi ko alam yung red horse. 50 pesos. Ang daling bumili ng red horse. Minsan isa, dalawa, tatlo pa, o kalahating case pa. Tapos pagdating sa church, 20 pesos. Tapos naghihintay ka ng, Lord, bigyan mo ako ng bahay at lupa. Lord, bigyan mo ako ng lupa. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Sorry po, sorry. Totoo naman sa realidad, totoo. Ang dali mong bumili ng kalahating case na red horse. Pagdating sa Panginoon, 20 pesos, nilukot mo pa. Tapos hihingi ka ng bahay at lupa. Hihingi ka ng brand new sa sasakyan. And ang sabi ng Panginoon, what you sow, you will also reap. Breaking a vow, pag may panata ka sa Lord, huwag mo hainan ang Panginoon ng tira-tira. Katulad ni Cain, ni Abel. Sino ang naging matuwid sa harapan ng Panginoon? Di ba si Abel? Si Cain ano? Ang inihandog ni Cain ay leftover. Ano ba leftover? Ano ba tawag doon? Oo, leftover nga. At saka yung, yung sobra na sa hinog. Ano tawag doon sa English? Overripe. Masyado ng hinog na hinog. Yung inihandog ni Cain. Sino kinalugdan ng Panginoon? Yung naghandog ng the best. Sapagkat inihandog ni Abel ay pinaka-the best ng kanyang hayop. Pinakamaganda. Amen ba? So ito po yung mga sumpa na kailangan natin na ma-stop sa buhay natin. Ito yung mga sumpa na dapat stop na sa buhay natin. Amen ba? So ngayon sabi nga rito sa discussion and thoughts. Discussion thought, when you discover that Christ has redeemed you from the curse of the law. Kailan mo na-discover na talagang ni-redeem ka na ng Lord sa sumpa ng kautusan? Ako po na-realize ko po nung tanggapin ko na ang Panginoon way back December 12, 1990, na-discover ko po na kasi nakasumpa talaga tayo. Imaginin mo, nung ako'y makakilala kay Lord, ang sumpa na nasa amin, lahat na. Ang matindi ron, yung sakit at karamdaman. Kulang 5 years na may sakit si Pastor Marvin. At lahat ng magpa 5-6 kilala ko. May sakit at karamdaman ka na kasi nakasumpa ka, nakalubog ka na sa utang. Lahat ng magpa 5-6 kilala mo. Nung makilala ko ang Panginoong Jesus, way back 1990, December 12, tinubos ako ng Diyos sa sumpa ng kautusan. At nagsuffer po talaga ang buong pamilya ko sa mga sumpa. Kaya nung po ako nakakilala kay Lord, maraming nagalit sa akin, ng mga kasamahan ko sa dating kinaaniban ko iglesia. Nagbago na raw ako ng ganito. Lalo ko pong nakilala ang Diyos.
And I believe, unti-unti po tayo, inalis na tayo ng Panginoon sa sumpa, stopping the curse. Sumunod lang po tayo sa Diyos. Amen ba? Hallelujah. Sino po yung natuto? Palakpakan natin ang Lord. Purihin natin ang Lord at yung mga na-late na nood, i-reply nyo po ha. And subscribe to my YouTube and click the button and share. And button ba yun o bell? And i-like nyo po ako. Tapusin po natin para may matutuhan po tayo. Huwag po nating hayaan na ang mga walang kakwenta-kwentang mga bagay dito sa, hallelujah, sa ginagamit. Alam niyo po ba, high-tech na rin ang Diablo. Ang ginagamit niya, itong ating mga computer, itong ating mga laptop. So, wag po tayo na, hallelujah, na magpadaya sa Diablo. Itong mga may matututuhan tayo at makalalaya tayo sa gawa ni Satanas, ito yung ating panoorin at bigyan ng tuon at matututo po tayo. Aanihin po natin ito hanggang sa ating mga anak, kapwa pag itinaitanim natin sa kanila. Amen ba? Tayo po ay manalangin. Patuloy po ako nag-aanyaya ng pagtanggap sa Panginoon. Kapatid, kung first time mo nakapanood ngayon, sabayan mo ako sa isang maikling panalangin upang ma-stop na yung sumpa sa buhay mo. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang sarili mong tagapagligtas. Katulad ng ginawa ko way back 1990, December 12. Sabayan mo ako kapatid, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nung ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawarang iginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, lahat ng sumpa, binayaran mo na ito sa akin. At lahat ng sumpa sa akin, ma-stop na sa pangalan ni Jesus. At tulungan mo ako na magkaroon, Holy Spirit, samahan mo ako, manirahan ka sa akin, upang makasunod ako sa iyo at lahat ng sumpa na ito ay tunay nga na mawala na sa buhay ko. Kaya banal na Espiritu, inaayayahan kita, manahan ka sa akin at hinihingi ko, itala mo sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, ako na lang po ang mananalangin. Hallelujah, lahat po na nanonood, closing prayer po tayo. Panginoon, salamat. Maraming salamat sa mga salita mo na i-reveal ngayon at dalangin ko nga po ang transformation sa lahat ng makapanunood at tunay nga Panginoon, ang lahat ng nanonood at manunood pa ng online na ito Panginoon ay tunay na ma-stop sa mga sumpa na nakalagay dito sa Bible at maranasan namin ang mga ipinangako mo kay Nunong Abraham na lahat ng pinangako mo kay Nunong Abraham ay matanggap namin ang pagpapala at ang pagpapalang Espiritu, ang banal na Espiritu ang siyang makasama namin at maranasan namin. Salamat po Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Hallelujah. At ayan, nanonood si Rosan, si Robert. Hello. Si Pastora Luisa, God bless po. Si Gav, si Brother Albert. God bless, si Brother Michael Angel. See you pag uwi mo rito. Amen. Galing ako last week sa inyong pamilya nag-pray. Si Pastor Paul Bato. Thank you, Pastor Paul. Si Sister Lynn. Hallelujah, Sister Remaline. Amen. God bless po. Si Sister Melissa. God bless po sa bawat isa. Brother Raymar. Si friend na Nora. Hello, God bless. Si Aya. At saka si Sister Matet. Ayan, God bless po sa bawat isa. Si Pastor Sidro, God bless po. Si Florencio, Marcelino, God bless. Si Brother Ray, Mauro, nice to meet you. I miss you, Pastor. Brother Ray. Ayan, nasasabi na kitang Pastor, Brother Ray. Si Ate Lydia, ayan, God bless po. And si Nemi, na aking inaanak, God bless. Minsan mamasyal kayo sa church, ha? Alas 9 po ang samba dito sa church. At meron pong alas 4 ng hapon. At meron po tayong youth service Friday. At meron po tayo, start na po tayo after nung pandemic nung pandemic po, nais na pang gawain. Ngayon po ang midweek service ay
Start na po tayo sa Wednesday. Kaya lahat po ng nag-EGR, attend po kayo. Kailangan po natin umattend ng midweek sapagkat ang midweek po ay iba po yung mensahe kaysa sa mensahe ng Sunday. Ayan, Brother Marlon, I miss you. Balik natin yung cell group sa inyo. Ayan, si Quarel Gabriel, God bless. Si Sister Luz, I miss you, Sister Luz. Ayan, si Andre, God bless. Si JC, God bless. And si Brother Kevin Kanoy, God bless po. At see you po sa susunod nating video. God bless po. Share po natin ito ha. And subscribe my channel.